ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa sunod-sunod na pagtatalo ni Rudy at Aling Betchay, ay napilitan na si Gabo na maghanap na ng trabaho upang hindi na tumuloy pa at magtagal si Aling Betchay sa beer house nitong si Paquito. Naniniwala kasi ang mga tao sa kanilang lugar na siguradong gaganti itong si Django kay Gabo at gagamitin niya itong si Aling Betchay. Kaya naman, hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida. Agad siyang pumunta dito kay Paps para humingi ng trabaho at hihingiin niya umano kahit ano. Kaya naman anya nitong si Paps na hindi naman imposible ang hinihingi ni Gabo. Lalo pa na maraming trabaho ang kaya nilang ibigay sa binata. Subalit kaya na nga ba ni Gabo? Handa na nga ba siya? Lalo pa na ang iilan ay mga bigating sindikato. Ngunit hindi na nga tatanggi pa si Gabo, lalo pa na alam niya na kakailanganin nila ng pera sa ngayon. Kaya pinag-isipan ni Tatang ang lahat at sinabing bumalik na lamang ito sa ibang araw. Umuwi si Gabo sa kanila, ngunit hindi pa nga siya nakakarating ay meron na ngang mga saklolo ang humihingi sa kanya ngayon. May ina kasi na inatake ng mga kalalakihan at nagawa pang kunin ang kakapiranggot niyang pera. Kaya ipinagtanggol ni Gabo ang mag-inang ito at dinala sa ospital sapagkat nasugatan nga ang naturang ginang. Kaya matapos ngang dalhin ni Gabo sa ospital ang ginang kasama ang anak nito, ay bumalik na si Gabo sa ginintuang lupa. Dito ay sunod-sunod na nagsisiwalaan ang mga kalalakihan, bagay na ikinakaalarma ngayon ng lahat sa ginintuang lupa. Kaya kinakailangan na umano nilang gumawa ng aksyon at dito na sila nag-report sa NLEA para alamin ang katotohanan na kung ano talaga ang tunay na nangyari. Sa pagkakataong ito ay namamayagpag ngayon ang kasamaan sa ginintuang lupa. Kaya naman agad-agad ay dito nga sinabi ng NLEA na hindi nila agad-agad masusolusyonan ang problema sa ginintuang lupa. Lalo pa na marami ang mga taong masasama roon. Marahil ay inaabutan na sila ng karma kung kaya't nagkakaganito. Ganun pa man ay handa pa rin nilang tulungan ang mga taong humihingi ng tulong. Masama ang loob ni Gabo sa mga sinabi ng pulis sa NLEA na para bang hindi sila interesadong tumulong. Kaya si Gabo na at ang kanyang tropa ang gagawa ng paraan para masolusyonan ang kanilang problema. Samantalang sa tindi ng sama ng loob nitong si Sam ay lumabas nga ito sa kanila at nagpapahangin. Kaya naman hindi niya inaasahan na sa kanyang paglalakad-lakad ay sasalubungin siya ng mga Zafra. Hindi na nga nagpaawat pa si Lucas at talaga namang pinaulanan niya ng bala si Sam. Tinamaan si Sam sa balikat. Agad itong nagtago at sinabing hindi niya alam kung ano ang nagaganap. Ngunit pasigaw na sinabi ni Lucas na hindi nasisikatan pa ng araw si Sam dahil ngayon pa lang ay itutumba niya na ito. Kaya natunugan ni Samantha ang boses na iyon at sigurado siya na binabalikan siya ngayon ng mga Zafra. Lalo pa't mabigat na kaso ang kanyang naisolusyonan. Kaya naman nakipagpalitan si Samantha ng putok at swerte namang dumating si Gabo. Dahil naririnig din ni Gabo sa di kalayuan ang putukan ng baril kung kaya naman sinilip niya ito. Nakita niya ang dalagang si Samantha na mag-isang nakikipaglaban, kaya ito ang pagkakataon para tulungan niya ang dalaga. Dito ay lumapit siya kay Sam at sinabing umalis na ito dahil siya na lamang ang gagawa ng paraan kung paano niya mapapatumba ang mga kalaban. Paliwanag ni Samantha na hindi niya alam ang sinasabi niya dahil ang kalaban nila ngayon ay ang mga Zafra. Kapatid umano ito ng
taong nakakulong ngayon sa NCIA na si Victor Sapra. Sigurado si Samantha na siya umano ang target nito dahil siya ang nagpakulong. Kaya naman dalawa sila ni Samantha at Gabo ang nakikipagpalitan ng bala sa mga Zafra. Kaya sa pagkakataong ito ay siguradong magkakalapit na ang dalawa dahil sinusubukan nga ni Gabo na iligtas itong si Samantha. Samantalang dismayado itong ina ni Samantha kay Ricardo matapos itong magbitiw ng mga maaanghang at masasakit na salita sa kanilang anak na si Sam. Kaya naman nakukonsensya tuloy si Ricardo sa kanyang mga sinabi sa kanyang anak at pilit na pilit niya nga itong babawiin, ngunit hindi niya nga mahagilap si Sam sa kanilang pamamahay.